morning, class! Okay, good morning. So, tumayo muna ang lahat para sa panalangin. Miss Sepe, pangunahan mong pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, sino ang mga wala ngayong araw? Okay, walang absent ngayong araw. Very good. So, ang inyong mga assignments ay ipapasa sa unahan para aking itong mawasto. So, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, sino ang makapagbibigay or makapagsasabi kung ano ba yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Bibigay ka nga ng isa, Miss Claribel. Okay, very good. Mga hayop na makikita sa kagubatan. So, ano-ano ang mga hayop na makikita natin sa kagubatan? Sige nga, Miss Kimberly. Okay, very good. Ahas. Sino pa? Yes? Joanne? Very good, mga ibon. Ano pa? Magbigay ka pa nga ng iba, Claire? Okay, very good. Mga usa. So, ayun. Bakit kaya sa tingin natin, sa kagubatan natin sila makikita? Sige nga, magbigay ka nga ng iyong pahayag. Miss Hazel Ann? Okay, very good. Sa kagubatan natin sila matatagpuan dahil doon sila nakatira. Okay. Bukod sa doon sila nakatira, ano pa yung mga rason kung bakit sa kagubatan natin sila makikita? Yes? Sir Kim? Okay, very good. Sa kagubatan natin sila makikita sapagkat hindi sila pwedeng alagaan sa bahay. Bakit hindi sila pwedeng alagaan sa bahay? Okay, hindi sila pwedeng alagaan sa bahay sapagkat sila ay mababangis. Sila ay mga delikadong alagaan sa bahay. Yung iba nga ay nakamamatay. Pakatulad halimbawa ng ahas. Nakamamatay ang ahas. So, hindi siya accessible or hindi siya maaaring alagaan sa bahay kasi nga ito ay nakakatakot. Nakamamatay ang ahas. Ano po? So, ngayong alam na ninyo kung ano ang mga hayop na maaari nating makita sa kagubatan o ano ang mga hayop na nakatira sa kagubatan, basahin naman natin ang tulang ito. Okay, tungkol saan ang inyong binasang tula? Sige nga, Patrick. Okay, ang inyong binasang tula ay tungkol sa ang aming alaga. So, ano-ano ang mga hayop na nabanggit sa tula? Magbigay ka nga ng isa. Sepe. Okay. Pato. Very good. Sino pa? Yes. Okay. Kambing. Very good. Magbigay ka pa nga ng isa, Claire. Baboy. Okay. Very good. Magbigay ka pa nga ng isa, Joanne. Kalabaw. Okay. Very good. So, sa tingin ninyo, ang inyong binasang tula ay may kaugnayan kaya sa ating aralan ngayon? Opo, meron. Ano kaya ang pag-aaralan natin ngayong araw? Or ano kaya yung napansin niyo sa mga hayop na nabasa natin sa tula? Saan natin sila makikita? Okay, makikita natin sila sa ating tahanan o sa likod ng ating bahay. Kung may espasyo tayo, hindi po ba? Okay, very good. Sige. So, may mga inaalagaan rin ba kayong hayop sa inyong tahanan? Mga ano-anong hayop ang inaalagaan mo sa inyong tahanan, Abby? Okay, manok. Very good. Ano ang binibigay ng manok? Itlog at karne. Ano pa? Baboy. Okay? Ano ang binibigay ng baboy? Or ano ang naitutulong ng baboy sa atin? Okay, karne. Or minsan naman ay ibinibenta natin ito kapag ito ay malaki na. Okay, very good. Ano pa? Kambing. Ano naman ang ibinibigay ng kambing? Very good. So, bakit sa tingin natin ay mahalaga na meron tayong mga alagang hayop sa ating tahanan? Yes, very good. Ito ay nakakaaliw sa atin.
or minsan naman ay nakakadagdag ng ating kita. Ano po? Minsan kapag yung mga parents natin is naboboring, kapag may mga alaga silang hayop ay naaaliw sila. Hindi po ba? So, ang ating layunin ngayong araw ay natatalakay ang kasanayan sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Pangalawa, napahahalagahan ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa ating tahanan. At pangatlo, ay inaisasagawa ang kawilihan sa pag-aalaga ng hayop sa ating tahanan bilang pagkakakitaang gawain. Maliwanag po ba? So ngayon, magkakaroon muna tayo ng maikling kasanayan. So, ang gagawin natin ay magpapakita ako ng mga larawan ng mga hayop. Kapag ang larawan ng hayop na aking ipinakita ay maaaring alagaan sa bahay, ay maaari kayong mag-thumbs up. Ito po, 2 kamay, thumbs up. At kung hindi naman ay thumbs down. Okay. Okay, simulan na natin. Ano ang larawang ito? Very good, baboy. O ano ang sagot? Okay, very good. Thumbs up. Okay. Ano naman ito? Okay, ahas. Ito ay thumbs down dahil ito ay hindi maaaring alagaan sa tahanan. Ano naman ito? Ito ay kambing. Very good. Thumbs up, thumbs down. Okay, very good. Thumbs up. Bakit? Pwede siyang alagaan sa bahay sapagkat siya ay maamo. Okay, very good. Eto naman. Okay, aso. Very good. Maaari ba itong alagaan sa bahay? Thumbs up. Very good. Pero, hindi siya madalas na pagkakakitaan. Ano po? Kasi bibihira sa atin na nagbebenta tayo ng mga aso. Or minsan naman, binibenta yung aso kapag magandang lahi yung pinanggalingan. Okay, very good. Eto. Okay, very good. Pusa. Naaalagaan mo siya sa bahay. Okay, thumbs up. Very good. How about this one? This is, okay, rabbit. Naaalagaan mo siya sa bahay? Okay, thumbs up. Very good. And last, eto. Anong hayop ito? Okay, very good, palaka. Yung palaka ba ay napagkakakitaan mo yung palaka? Naaalagaan ba siya sa bahay? Okay, hindi. So, thumbs down. Okay, palakpakan ang inyong mga sarili. So, ngayong natukoy na natin ang ilan sa mga hayop na maaari nating alagaan sa bahay, bigyan naman sila natin ng kahulugan. Okay. At maaari ba nating ibigay kung ano ang kanilang mga huni o tunog? Okay, very good. Sige, simulan na natin. Ito. Ano nga ulit ang hayop na ito? Okay, baboy. Sige nga, Patrick. Ano ang katangian ng isang baboy? Very good. Ito ay inaalagaan, pinapalaki, at kinakatay, ibinibenta. So, sige nga, John, ibigay mo nga kung paano maghuni, kung paano ang huni ng isang baboy. Okay, very good. Oink, oink, oink. Sige. Okay, tawagin naman natin si Joanna. So, ito ay kambing. So, ano ang katangian ng isang kambing? Ano ang kanyang kinakain? Okay, very good. Damo. Kumakain ito ng damo. Hindi po ba? So, ano naman ang huni ng kambing? Sige nga, Kim. Me! Okay, very good. Me! Okay, very good. Magaling. Sige. Eto naman. Ito ay kuneho o rabbit. Ano kaya ang mga kinakain ng rabbit? Pwede ba natin siyang alagaan sa bahay? Very good. Pwede natin siyang alagaan sa bahay.
Noong panahong nagkaroon ng pandemya, may mga sakit na kumalat. Ano po? So, um, lumabas yung mga sakit ng hayop. Katulad halimbawa ng mga baboy, di po ba? Yung tinatawag na African swine fever, yung namamatay yung mga baboy. So, isa itong rabbit sa alternatibong naging alternatibo ng agrikultura, sektor ng agrikultura na pamalit sa karne ng mga hayop tulad halimbawa ng baboy at manok. So, ayan. So, eto naman ay aso. Ano naman ang huni ng aso? Sige nga, Claribel. Okay, very good. Palakpakan natin si Claribel. Ang huni ng aso ay ow, ow, ow. Okay, so very good. So, eto naman huli. Okay, pusa. Ang pusa ay, ano ang pinapakain natin sa pusa? So, minsan, yung mga kinakain ng pusa ay parehas din ang kinakain ng mga tao, hindi po ba? Minsan kumakain din sila ng kanin at ulam. Minsan nga may mga pusa na maarte, ano po? Pumipili sila ng pagkain. Sige nga, Jessica, paano ang huni? Or ano ang huni ng pusa? Okay, very good. Meow, meow, meow. Napakagaling naman. Palakpakan natin ang ating mga sarili. So, kung ano-ano ang mga hayop or ano ang ilan sa mga hayop na pwede nating alagaan sa bahay, tanungin naman natin kung paano natin sila aalagaan. Alam nyo ba kung paano sila alagaan? Very good. May mga hayop na hindi ka nais-nais ang amoy, hindi po ba? So, maaari natin silang bigyan ng espasyo kung saan sila ay nararapat. Tulad halimbawa ng baboy or kulungan ng baboy. Kung tayo ay may baboyan, hindi siya pwede sa malapit sa may maraming bahay sapagkat ang dumi nito ay hindi ka nais-nais ang amoy. So, paano tayo mag-alaga ng baboy? Sige nga, magbigay ka nga ng isa, Sharilyn. Pinapakain natin ito at pinapaliguan. Ilang beses ba natin dapat pinapakain at pinapaliguan ang mga baboy? Okay, very good. Minsan depende sa supply ng pagkain. Minsan naman ay 2 at minsan naman ay 3 beses sa isang araw. So, pwede nating maibenta ang baboy kapag mga 3 months or 4 months old na sila nating inaalagaan. Okay, very good. So, ano naman ang sunod? Halimbawa, may alaga kayong mga pato. Paano natin alagaan ang mga pato? Minsan naman, kapag may malawak tayong bakuran, doon natin sila inilalagay. Ano po? Pero kinukulong natin sila para hindi sila maglakad-lakad kung saan. Hindi sila panay labas-labas. Ano po? Kasi kung masasagasaan sila at pumunta sila sa kalsada ay mamamatay sila. Okay, very good. Paano naman kung ang mga manok? Paano natin sila alagaan? Ang mga manok, paano natin inaalagaan ang mga manok? Inaalagaan natin sila. Ang mga tatay natin or yung mga kuya natin, kapag kaumaga na, di ba? Minsan nakakarindi yung mga tunog ng manok, yung mga huni ng manok, no? Kapag natutulog pa tayo, ang ingay nila, hindi po ba? Pero minsan yan ay ang kinaaliwan ng ating mga kuya at tatay. So, ngayong alam na ninyo kung paano alagaan ang mga hayop, ginagawa nyo rin ba ito sa inyong tahanan? Okay, very good. Magaling. Dapat natin silang alagaan dahil unang-una nakakatulong sila sa atin. Pangalawa, napagkukunan natin sila ng kabuhayan. At pangatlo, nakaaaliw ito sa atin, hindi lamang sa ating mga magulang.
Bukod sa ating mga nabanggit na hayop, ano-ano pa ang mga hayop na hindi natin nabanggit na pwede nating alagaan sa ating tahanan? Okay, very good, tilapia. Pero dapat ang tilapia ay may sapat tayong pinagkukunan ng tubig or may source of water tayo. Hindi po ba? So ano pa? Kalapati, magaling. Maganda rin alagaan ng kalapati sapagkat ito ay mga uri ng ibon at lumilipad. Minsan may mga iba't ibang kulay ito tulad ng puti, itim, at marami pang iba. So ayan, meron pa ba? Meron pa bang nais magdagdag? Okay, kung wala na, maaari na tayo magpatuloy. Para sa inyong maikling gawain, bilugan ang larawan kung ito ba ay nagpapakita ng pag-aalaga ng hayop at lagyan naman ng X kung hindi. Maliwanag po ba? Okay, magaling. Para naman sa inyong pangkatang gawain, papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. So makinig na rito ang inyong gagawin. May 4 na lobo sa unahan. Pumili ng leader sa kada grupo. Ano po? May 4 na lobo sa unahan. So, sa loob ng lobo ay may nakasilid na pangalan ng hayop. So, ang gagawin nyo ay magpapakita kayo o papakita nyo kung paano alagaan ang hayop na ito. Ano po? For example, sa loob ng lobo ay may nakapangalan o nakapaloob ang manok. So, ipapakita nyo sa inyong grupo or halimbawa pwede kayo magdula-dulaan, ipapakita nyo kung paano alagaan ang manok. Maliwanag po ba? Okay. Bago kayo magsimula, narito ang inyong pamantayan sa paggawa. Okay, mayroon lamang kayong 5 minuto sa paggawa. So, maaari na kayo magsimula. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay. So, sino ang nakakuha ng pinakamataas na puntos? Okay, dahil napakagaling nila. Ano po? Naipakita nila kung paano alagaan ang mga baboy. Sino naman ang sumunod? Okay, ang pangalawang pangkat sapagkat naipakita rin nila kung paano alagaan ang mga manok sa ating bakuran. Ang unang pangkat naman ay nakakuha ng, okay, very good, ng 96% sapagkat naipakita nila kung paano alagaan ang kambing. Okay, very good. Bata, ano nga po ulit ang kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop sa ating tahanan? Sige nga, Jomari. Okay, magaling. Mahalaga na may alaga tayong hayop sa ating tahanan sapagkat una, okay, very good. Nakapagbibigay ito ng aliw sa atin, hindi lamang sa ating mga magulang. Pangalawa, sige nga, Jose, very good. Nakapagbibigay ito ng dagdag kita. Ano po? Hindi lang dagdag kita, kundi minsan ay napagkukunan pa natin ito ng pagkain. So, very good. So, ngayong alam na ninyo kung ano ang mga hayop na pwedeng alagaan sa bahay at kung paano natin ito mapagkakakitaan at kung paano natin ito aalagaan. So, para sa inyong gawain, magpapakita ako ng mga larawan at sasabihin ninyo or isusulat ninyo sa inyong sagutang papel kung mabuti ba o masama ang ipinapakita ng larawan, kung ito ba ay nagpapakita ng pag-aalaga ng hayop o pagmamaltrato sa hayop. Maliwanag po ba? Okay, very good. So, para naman sa inyong takdang aralin, gumupit ng larawan ng isang hayop at idikit ito sa inyong kwaderno. At sasabihin ninyo or ipapaliwanag ninyo kung bakit ito ang napili ninyong hayop at kung paano ninyo ito aalagaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Naway marami kayong natutunan.